Talakayang may kabuluhan, mga issue ng bayan, impormasyong dapat nating malaman. The Big V. Tropang hindi dinadaga, nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. Big V. The Big V. Kasama sina Mike Cervera, Takero Miyamoto, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Coach Jarrett, Chris Ulo, at Jake Magnus. The Big V. Makakapal ang mukha, matitigas ang dibdib, galit sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. The Big V. Makipagkulitan, makipagbardagulan, makipagtalastasan. The Big V. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Yan. Sige, Boss Mike, may sinasabi ka? Eto kasi yan, balita ko. Baka nakakalimutan ng karamihan na hindi lang yung flood control ni Pangulong Bongbong ang may problema. Kung baga, konti lang yan. Konting portion lang yan eh. Dapat siguro ating pagtuunan ng pansin, itong kulang-kulang 14,000 na flood control project ni dating President Duterte. Hindi lang yung, kasi ang tao, akala nila, dahil sa panahon ni Bongbong Marcos yan. Siya yan. Mali. Yung kanina, Sangkay, yung kinakwento mo kanina, di ba? Si Mayor, speaking of Quezon City, no? Yung kay Mayor Joy Belmonte, nagreklamo na raw pala siya dati pa. Ay, Secretary Bunuan. Pero di raw pinansin. Ang sabi ni Mayor Belmonte, sinubukan niya kasi na-discover nila may mga substandard at may mga ginawang flood control yung DPWH na hindi akma sa pagkakahulma kung saan dadaan talaga yung tubig every time na may baha. At may mga ghost project. At may mga may mga project doon na kumpleto na, nandun sa dokumento, tapos na. 100% na. 100% tapos na. 2023 pa. Pero pag pinuntahan mo, hindi pa din tapos. So, nung nalaman nila yon, sabi ni Mayor, tenry niyang kontakin si Secretary Bunuan. Pero, sa kasamaang palad, hindi daw po nangyari na makipag-usap. Pagkikita ba na ma-reveal man lang niya yung ganong klaseng problema. Hindi nangyari. Kumbaga, initsapwera siya. Ito yung nakapagtataka. Bakit hindi inaksyonan ni DPWH Bunuan? Awak na eh. Ito yung magandang tanong sa inyo, no? At pabor ba kayong dapat na pag-resignin ba yun si Bunuan? Ngayon? Sa kalagitnaan ng investigasyon, pag-resignin siya? Ako kung ako yung tatanungin. Kasi marami na nananawagan eh. Ako ang tatanungin, gusto ko siya mag-resign. Pero hindi po pwedeng makalusot siya sa investigasyon. Pero preventive suspension muna. Pero ganoon din mangyayari rin pag siya nag-resign. Kasi karamihan ganoon eh. Pag wala na sa pwesto, wala na. Nakakalimutan na rin eh. Para kay Sara, tiyan mo kay Sara. O di ba? Out of sight, out of mind kasi. Kapag natatabunan. Kasi nakakalungkot lang. Biruin mo, nandun na yung mga dokumento eh. Ang kailangan mo lang gawin bilang sekretary, puntahan yung mga proyekto na yun at tignan kung totoong substandard. Hinintay pa talagang 3 taon na dumating pa. Ito, presidente na ng Pilipinas, nagpagawa ng website. Tinignan doon, wala na, hindi mo na kailangan magdala. Hindi na kailangan magdala ng dokumento doon. Kasi nandun na lahat sa website. Parang eto, ko lang to, opinion ko Kasi sa isang organisasyon, isang kumpanya na lang, kapag ka nadadatnan ng mamumuno yung kultura na madadatnan, yung sistema, kakainin ka bubulong yung daabutan mo. Ako po pala secretary yung USEC. Secretary, ganito ho kalakaran din titiba-tiba tayo rin ito naman yung opinion ko lang diba? Kasi insan, for example, no, yung mga USEC kasi na yan, especially mga district engineer, no, na nasasangkot ngayon, mga panahon din pala ni Mark Villar yan Di ba, yung nag-appoint karamihan. Yung nag-appoint kay Henry Alcantara, si Mark Villar din. 2019. Kailangan natin maintindihan how an organization works. Yan. First and foremost, yung mga district engineer, malayo na yan sa secretary. Hindi na yan kumbaga, kasi may daming layers niyan si secretary, si USEC, tapos may regional office pa, si
sa regional office, nandiyan na si district engineer, etc. Napakalayo na niyan sa leadership, baka hindi nakikita talaga ni Secretary Bonoan. Pero dapat nung merong nag-file ng reklamo sa kanya, dapat pinuntahan niya yung district office na yun. Correct. Siya mismo dapat ang nag-inspeksyon doon. Correct. Nung lumabas na yung mga issue, let's say, yung nga, sinabi mo, sabi nga ni Brother Sangay sa Quezon City, ito nga, yung kay Belmonte, dapat, nung nag-report na yon, baba agad si Bonoan. Punta natin to. Coach, may bumaba naman Bumaba si Pangulong Bongbong Marcos. Yun, siya bumaba. Kasi, yun nga yung panic dun Di ba kasi ang pinagkakatiwalaan, kasi itong mga sekretary na to, tulad ni Bonoan, they work at the pleasure of the President. And they work at on the basis of complete trust. Tiwala. So kapag yung sekretary mo hindi nagpe-perform ng maayos, dami ang presidente. Kaya nga si presidente, siya na mismo nagpunta So ano mas maganda, coach, dapat mag-resign na lang etong si Secretary Bonoan kasi kung hindi naman siya nagiging epektibo, kasi kung epektibo siya, hindi magkakaroon ng ganito Correct. Kung hindi na siya nagiging epektibo, kailangan mag-resign na lang siya. Feeling ko hindi siya pwedeng mag-resign kasi hanggat kailangan mainit pa. nandiyan siya. Oo. Teka muna, meron siyang bagong statement. Statement ni Secretary. May bagong statement na sabi, mas maganda daw na ayusin na nandiyan siya kaysa takasan daw yung problema. Teka muna, sa akin naman Secretary, tagal nyo na Tatlong taon na siya Tatlong taon na Para hindi pa ninyo naayos sana yung problema na... Political will kasi yung problema talaga dyan Kung may political will ka sana, naayusin yan. Basta ako, tingin ko, tingin ko, si Secretary Bonoan kinain ng sistema yan Wala Posible. Kasi, biruin mo, hinintay pa na si BBM. Presidente pa ng Pilipinas tuloy ang pumunta sa mga... Anong ginagawa ng sekretary ng DPWH? Inutil ba? Trabaho niya yan. At saka mga partner, dapat for delikadesa, di ba sa ibang bansa pag may mga ganitong nangyayaring issue, kusang nagbibitaw yung kultura nila yun yung secretary. Kultura yun. Iba kultura natin Hindi natin pwedeng i-apply yung sa ibang bansa. Hindi pwede. Kasi coach, dito sa atin kapag gumawa ka ng masama, piniplex mo pa Di ba? Biruin mo, nagnakaw ka na pinapakita mo pa, ito yung binili ko sa ninakaw ko, Hermes bag. Example, si Rolls Royce. Di ba? Yan yung DOH. Anong opinion mo kay Bonoan, Boss Chris Ulo? Hindi pa ata. Sa akin, para sa akin, ang nakakapagtaka kasi ito si Bonoan, wala siyang mga alam. Samantalang isipin mo, napakahirap kasi tanggapin, lunukin yung sekretary ng DPWH, walang alam. Yan niya lang nalalaman. Pero si Pampilo Lacson, hindi taga DPWH, na-imbestiga. gumawa lang ng team, nag-imbestiga, may mga nalaman. Correct. Si Tito Sen, hindi naman taga DPWH, nag-imbestiga lang, may nalaman. So, yun nga yun So, dapat yun? umaksyon siya dun sa Sorry. Dapat umaksyon talaga siya dun sa reklamo. Nung nag-file ng Diba? reklamo, dapat gumalaw na siya. Tama. Kaso hindi Hindi siya gumalaw Pero kasi yung tanong kasi dito, coach, kung mga panahon na yun, 2022, syempre kakaupo niya lang bilang DPW secretary. Nakita mo ganyan kakapal yung nireklamo sa'yo. Pag nakita mo, unang sasagasaan dito, dating administrasyon, si Digong. Correct. Tapos, Mark Villar. Pati yung ibang Yusek. Senador pa nun, si Mark Villar. Senador pa. So, mayroon ba political will si Bonoan para gawin yun? Mahirapan siya. Di ba, Kaya mahirap- nga mas maganda diba? kasi presidente yung nanguna Di ba? Pero, Ito, speaking of political will, for example, nung 2020, inamin ni Digong na maraming ghost project under him. Oy, namin niya na pala yun. Nga pala. Namin niya yun. Namin niya na pala. Sabi niya, maraming sa DPWH may ghost project, blah, 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 blah. So, speaking of political will, bakit hindi pa in-address noon? Correct. Bakit inintay pa na magpalit ng administrasyon bago nagkaroon ng Tsaka, atensyon? nabasa ko yung article na yan Sabi ni Digong, mayroon talagang nangyayaring corruption sa DPWH. Yun nga lang, hindi daw kasabot si Mark Villar kasi yung dahilan ni Digong, malayo. mayaman na yan Hindi nga, nabasa ko yung article na yun. Mayaman na si Mark Villar, hindi na magnanakaw yan. Pero alam nyo, wala sanang pagtatalo-talo na ganito Wala sanang pagtatalo-talo. Kung nagawa lang yung 13,917 na flood control ni Digong, kung nagawa yon,
wala tayong pagtatalo-talo eh. Isa yan sa ano tayo. Isa yan sa tanong talaga eh. Oh. Kamusta yung mga flood control? Well, nagsabi naman si Baste na at saka ni si Pulong na tingnan daw yung mga project ng tatay niya. So, ang tingin ko Saan yung kailangan titignan? ang kailangan gawin dito, siguro may listahan ba? May documented Umamin na nga may korupsyon eh. Ano pa bang inaano? may mga dokumento ba doon, mga files na nandun mismo sunod-sunod yung mga flood control projects? 13,900. Oh, yun yung 13,000 kasi sobrang Nasa NEP dami yan, nun. di ba? Nasa NEP? Nasa NEP yun, nasa NEP. Kailangan Nasa NEP. matingnan yun, pwedeng makita yun at bisitahin lahat kung mayroon. Kasi naging top 1 na yung St. Gerard ng mga Diskaya. Oo, panahon ni Digong yun. Di ba? Top 1 ni former President Rodrigo Duterte yun na Teka, contractor. itatama ko. Namali ako. 13,917. Yeah, Oh, kulang ako ng 5. Kulang, baka mamaya hanapin sa atin. Grabe yun, no? 13,917 flood control project sa ilalim ng administrasyon ni Duterte. Ngayon, ang tanong, sa daming yon, sana, wala tayong dinadanas na baha ngayon. Siguro kung mayroon man dinadanas, hindi yung malala na ganito na halos ginagawa ng parang pag bumaha, nakastuck talaga yung tubig. talaga. Ang tagal bumaba. So, kung napagawa, well, itong sistemang to, masasabi ko lang dyan, may own opinion since siguro naman, di naman tayo bulag. Simula pa noon, mga presidente na dumaan, nangyayari na, sistema na, itong mga ghost projects. Kasi, sabi nga nila, may narinig ako dati, mga politiko, kapag ka masipag ka, maghanap ng proyekto, may pera ka. Yun pala yun. Yung Totoo yun. mga kickback pala yan ang tinatawag. So, matagal na nakalakaran, maraming presidente na ang dumaan, pero isa lang yung may bayag. At saka mga partner, isipin nyo Pwede ba yun? Pwede ba yan? yung Parang hindi yata. Hindi. Disclaimer naman eh. Hindi, kasi kumbaga nakakagigil lang eh. Sa hinabahabang ng panahon, ngayon lamang sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, may nagsalita. Kasi, Correct. kasi guys kung tutuusin, kasiraan to ni PBBM eh. Kasiraan ng kanyang administrasyon. Kasi sasabihin ng iba, grabe naman, kurap pala itong mga opisyal na ni PBBM, bakit niya in-appoint yung mga ganito-ganito. Pero wala siyang pakialam eh. Yun yung tinatawag na political will na kahit tamaan yung administrasyon mo, wala kang pakialam. Ang importante, nabuksan na to kasi mahaba na itong panahon na kalakaran sa gobyerno. At kawawa, hindi lang bilyon, trilyon na ang pinag-uusapan dito kasi mahabang panahon na itong pinaglululoko tayo sa mga project. Kaya pala nung nauna na sinabi ni Pangulo na kahit ikaw ay kaalyado ko, kakampi ko, kung ikaw naman pasaway, magnanakaw, ay ayaw ko sa'yo. Sabing ganun eh. Baka eto na yung ibig sabihin nung gusto niyang ipahiwatig doon. Mukhang may mga masisibak talaga kahit kakampi. Ngayon nga, may inumpisan na itong si Gerard Pakanan. Sinibak? Sino si Gerard Pakanan? Isang ng DPWH. Sa Mimaropa. Naku, patay. Kwento ko lang. Bago tayo mag-break, okay lang sa kwento. Sige. Kwento ko lang. Kasi baka Coach, horror coach baka mag-change topic tayo after itong break eh. Magandang pinakamagandang example na nakita ko yung nangyari kay Joel Villanueva. Kasi ganito. Yan. Gusto ko yan. Yung kay Joel Villanueva. Si Mayor nakipag-usap kay District Engineer. Sabi ni Mayor, gusto ko magpagawa ng ganito. Sabi ni Mayor. Sabi ni District Engineer, si Alcantara, sabi niya, ma'am, wala tayong budget dyan. Sabi ni Mayor, bahala na si Dico. Dico pala, apparently, in Bulakenyo, is kuya. Ang kuya, si Senator. So, eto daw si Senator, tawag ng tawag kay Alcantara. May budget. Ano pa ba? Kailangan pa ba natin ng budget? Kailangan pa ba? Magkano pang kailangan mo? Yun yung sinasabi nating collusion. Simula sa LGU, hanggang contractor, hanggang senador, hanggang sa sino pa? Si district engineer. Hanggang kay kapitan. Hanggang kay COA. Kasi si COA, binabayaran para hindi mag-inspect. So, yun yung problema sa flood control. Sindikato talaga. So, ang matitira na lang, kaunti na lang, doon sa pagpapagawa. Wala kasi na. pinagati-hatian na eh. So, ang resulta, substandard.
Correct. Kulang na lang, i-casting nila eh. Kung hindi substandard, Casting ko. wala talagang ipapagawa. Gode. Okay. Oo, kaya yung iba, ginuguni-guni na nila eh. Break na tayo. Magbabalik! Mainit masyado. Magbabalik po kami. Makaraang ang ilang sandali.